James is just after Hebrew. Basahan tayo dyan chapter 4, ito text tayo tatang agsapat. Composed of 17 verses. Okay, so let us read beginning verse 1, go. From whence come wars and fightings among you? Come they not hence given your lust, that war in your members. You lust and have not, you kill and desire to have, and cannot obtain, you fight and war, yet you have not, because you ask not. You ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. You adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you think that the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace, wherein he saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be afflicted and mourn and weep, and let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. Speak not evil of one another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law, and judgeth the law, but it is the judge the law, and thou art the doer of the law, but the judge. There is one who giver, and he is able to save and to destroy. Who art thou that judgeth another? Who now you know today and tomorrow, we will go into such a city and continue there a year, and rob and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life, which is even the paper that appeareth for a little time, and then comes away. And that you also say, if the Lord will, we shall live, and do this or that. But now you rejoice in your boastings, all that rejoicing is evil. Therefore, him that doeth the good, and doeth it not, if it is sin. Yan po Diyos di makadayawan ka sa tugaw kayo. Dawang iti nagulibot itong galmay siya. Panag-behave Pagod kayo because siguro 30 minutes lang iti dito yung mensahe because very short month dito yung chapter. So before anything else, agyaman na katagawin lang bisikas kayo. At agawin iti adults, together young people, and today is supposed to be our Young People's Sunday or DYI Sunday. So agyaman kami kada kayo kapsat ngayon may sabay kumat naragsak tayo mga itmay dito yun niya. And kadagyada na itong mga young people nga dahil di may isa. And ni ang bugawon. Yaman kami ka nagsubli. And kadagay ito yung sympathizers. So kahit ito may dubli, nga ito yung author tayo, hindi ito yung text tayo at awan sa bali no saan nga ni James. Suna jay maysa kadagay inayaban ni Jesus nga mapanagkararag ni jay Garden of Gethsemane. And James was actually the cousin or the half brother rather of the Lord Jesus Christ. But idil mo na idadoubt na ni Manunda because Manunda actually ni Jesus. Jadi nakita na iti panag-ungar na iti Cruz de Calvario pagpisuna actually iti damo nangagsiptar kakasjay gayam iti biyag iti maysa nga mamati kini Apos. So actually isuna iti nagbalin nga leader iti first nga simbahan na pinatakder ti Manuna na awan sa bali no saan nga ni Jesus. Iti nag-ascend ni Cristo pati isuna iti makder as leader iti Jerusalem Church. So nga kadawyan iti history iti simbahan akas ma-persecute iti simbahan not many years after the Lord Jesus Christ died, kat iti unang tinira ta katawan sa bahay no saan nga iti leader. So nga tinilingdan ni James na panda iti may isang building na around 4 story iti kangatuna. That is almost 12 meters. Kat inbitin da isuna, ipakita da kinyana iti iling at Jerusalem at the same time iti templo before the destruction of the temple. Kat kunada nga i-denounce na, dyan pamati na. Kamnong andalan na
patayin isuna ng kunana na kaano yung pabalin na ikat on serbina dagada sakripisyo iti manubot kin mga salakad nga inaksipto. So dinarabid at tindag da isuna ijay 4 floors nga diyan. And natindag isuna diyan baba. He was still breathing. And he was actually praying that God will forgive them. But dagito yung nang tinungkin ko na, din mabada yung nga building, dumnod kayo. Nag-small story na ito eh. You're going to find out the history of the life of Apostle James. Binmabada at nakita na isunay dyan nga agang anos pa lang, agbubuksod ng magkarkararag. And they laugh at him, they still ask him if he will denounce and give up his faith. Nung kuna na nga saan. So may nalala at may sanga pinangorda dyan una. At nagpusit-sit itidara. And then he give up his life. Dagiti ito nga disipulo na panday nala iti bangkay na. And when he cleansed his body, nakita na iti tumong na nakaslang na tumong iti kamilyo ng camel's knee. No, apay ka nagbalik ka kasi because right after when nag-resurrect ni Kristo, he spent entirely half of his remaining life in prayer. Iso nga kay tumong na at kinmalyo, hindi ka kakarara. Iso na iti nang isurat, iti detoy nga libro iti James, iti tema na actually detoy nga the whole book, which is composed of 5 chapters, kat may papan iti pamati na agper-perform a performing faith in contrast with a passive faith. Kat ito, iti makita tayo iti chapters 1 hanggang 3, makita tayo dito iti introduction and insights. Makita tayo iti righteousness versus rebellion. Makita tayo iti harmony and holiness. Makita tayo dito iti tema iti kuna tayong initiative kan indifference. So anya ti ibagbaga na dito yung chapter, nagyeda nga passive nga pamati versus iti active nga pamati. So sabay kumata iti dito yung agsapa, iti pamati nga kada tayo pag yasibigyan nga pamati. Taiso dito iti iladadawan ni James. Nga kuna na dyan, ipakita yung kanyak iti pamati, at ipakita kada kayo iti pamati, babaan iti aramidot, yung aramid. So sabi ko mga kagayon din kapsat, tadag ito'y dahil iti pamati, na makita kada tayo mong iti. Dito yung chapter 4, I'd like to preach a message entitled, A Blessed Delivery. Kasano nga mabindisyonan, iti may sanga naman. At sabay kumata dito, iti karigagay tayo, and don't you ever assume na iti blessedness is all about material blessing. Kasaan nga dayta, iti makita tayo mabiyag ni Kristo. Kung dagito na disipulo na, in contrast iti ipukpukaw ti adado nga mga kasaba. Nga nung bumaknang ka nabindisyonan ka, nung haan ka nga bumaknang, haan ka nga nabindisyonan. And very sad because data iti trend na data, iti halos amin nga mapanda agdayaw iti simbahan, gaputa kayat da nga mabindisyonan, gaputa kayat da nga maagasan, haanda nga ma-appreciate, nga mapanda agdayaw kiniya Diyos, gaputa kayat da nga mapakawan iti basod da, kung agdayaw da iti deti nga Diyos, nga nang ugas iti basod da. That is the main purpose. Iti panagserdi kung panagdayaw kiniya Diyos. Yung kasano kani dito yung panakabindisyon. Kunang dito yung let us fully recognize the difference. So nagadado dyan, baga kada kayo, a contrast between harmony and holiness, between righteousness and rebellion, between introduction and insights, between work and faith. You see? Yung maging bagay dyan.
Ito'y simbahan kami. Uray man mo sa ano nga kaya, habang Shakti Pastor nito'y ay sutuwid ka na ito'y na maubing, madisiplinaan ka. Whether you like it or not, na kayo nga parents. Sabi ka, actually, iti trabaho iti simbahan. Madisiplinan, iti ubing, madisiplinan, iti anak tayo. Hanggang yung eskwelahan na madisiplinan, simbahan actually, kung diyay balay. Amen. And if you have unruly children, it is because you do not discipline them. So dahil natin makikita dito yung simbahan, maapay na nasusulpon ti anak yun because you konsentidor kayo. So kung dito yung simbahan, anak na konsentidor. Uray na dito yung lalakay kung babakit. Madisiplinahan da, kung mabagbagaan da. So kung natin ito kitaan kanina, iti-diferensya, iti-envy versus jealousy. Because dito yung Biblia at mausa-usar dyan word nga envy, kung mausa-usar iti word nga jealousy, that God is a jealous God. He is not an envious God. Amen? Kung dito yung envy, kung nakita tayo dito, binasa tayo dito yung tatay. Gusto nga kung dito, envy is the feeling you have towards the position of others. Dahito iti marikrit na no ada iti sanikwa winukukwa iti maysa nga kayat ko nga magunod. That is envy. Mawatan nyo. Ada iti mayat nga cellphone na kayat ko nga karon iti kasya nga cellphone ay envy him. Naintindihan nyo? It is not my possession, it is the possession of others that I desire. And the words that describe me is, I am envious. Maakakalak. Mawatan nyo? Ngunit jealousy, it is the feeling you have about what you possess. Nga inala iti dagduma. Matarosan nyo? May nga kukwang nga inala iti daduma. We know may nga kukwang nga haan nga sika iti importante iti biyag na nudigat jay daduma iti importante iti biyag na, and the word is jealousy. You feel jealous. Isu nga ni Apo Diyos, he felt jealous. Nga isu tinusan ni James ito, iti may nga namati nga saan na nga ibibiyag jay pamati na towards this God. And God is jealous to us. Why? Because we are serving and loving another than Him. You got it? Isu nga si Kano dati asawang, kat ni bagat mo kas pangarigan, kat aday ti mas importante, mas priority na nung sika nga lalaki, you are jealous. And so when nung may sa kamatlaan nga wife nga niglakay mo, kat adati kas dyan nga arabit na, then you feel jealous. You don't feel envious, right? Because something you own that does not recognize you anymore, or that does not consider you as important. So nga di kagayon kin kakabsat, unang dito'y, if jealousy is the feeling you have towards your possession being taken away from you, dahil tayo dirignan niya po Diyos, nuda tayo nga namati, kung umadadayo kinkwana, kung saan tayo isuna nga priority, then God is jealous. And when God is jealous, ano ba yung susunod dyan? He actually will remove His protected hands, His provision towards us, and we will end up in our own. Isu nga ura niya tikasta tayo, at kami-kamiwot tayo, awan mang mangyari itibiyag tayo, jay blessing nga kamkamatan tayo, it is not a blessing, but it is a curse. Why? Because He is jealous. So no jealous isu na anya karaminan tayo, dat tayo ti agsublikin ko na hanga ni Apo Diyos. Nung ti problema kada tayo, kaya tayo nga ni Apo Diyos ti mangkamkamag kada tayo, it cannot be.
unless makita tayo iti daytoy nga mensahe tatta kakabsat. Ano pa nga naparaburan dagitoy da nga namati nga kunan ni James. And another more important context of our message based on this chapter is about information. So iniinformaran tayo kung nagamit ito From whence comes wars and fightings among you? Come they not hence, even of your own lust? So ang dahilan pala ng mga problema natin, it is because of our carnality. It is not something from the outside, but it is something from the inside of our own hearts. Kung bakit tayo nagkakaproblema? Because of our carnality. Kung bakit sumasakit yung aking paa? Because yung desire ko ba, yung gusto kong kainin yung mga masasarap na pagkain. And afterwards, I suffer for it. Yun yung classic example dito. Hindi pwede na yung ibang tao, yung kumakain nung masasarap, pagkatapos ako yung nagsasuffer. Diyan natin. Naintindihan natin? That is the information given to us. And secondly is the initiative. Ano ngayon ang gagawin mo pag nalaman mo na ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos? Will you have that initiative to come to God because He feels jealous towards us? While we envy the world, kasi sabi rito a friendship of the world is an enmity with God. So nagkakaroon ngayon ng clarification yung first point natin mamaya. So yan yung pangalawa, initiative. At yung pangatlo is interaction because later on in this, sabi niya, huwag niyong i-judge yung mga kapatiran niyo, huwag kayong magalit sa kanila. Ano dapat ang i-maintain natin? Yung talagang relasyon natin sa Panginoon. Kasi sabi dito, huwag mong gamitin din, sabi niya, yung paghahanap ng profit or gain para maging dahilan na hindi mo magampanan yung responsibility mo towards God. And yet many of our so-called care. Ano yung care? Christians, ambassador for relief and evangelism, mga professional members ng church natin. Hindi ayaw nilang ma-absent sa kanilang trabaho, pero okay lang sa kanilang ma-absent sa church. So kung nakita dito yung mga problema, isungay nga nagmayat iti resulta na bago kayo baling nga professional, kung naging faithful kayo with young people kayo. Tapos nila gito ila nga hanga nagbaling nga faithful with young people da isuda iti problema tayo iti departamento nga ayat ka. Dagito ila nagbaling nga adults nga hanga nagbaling nga care. Kung dagito ila care nga hanga nagbaling nga young people, and dagito ila young people nga hanga nagbaling nga kids. Nagrigat mo nga i-gauge iti pamati da, you know. This is the very design we have at different stages of our ministry. Na sana maintindihan ninyo. Na sa ibang church, wala man ito, nakikita nyo puros adults, pero nakita ko ito. Na yung mga nagtatagal sa simbahan ay talaga, ay yung talagang dumaan yung kanilang pananampalataya, magmula bata hanggang sa kanilang pagtanda. At isa sa mga example dyan, ay walang iba kundi yung kamamatay lang na lula ni nakabsat nga nung she was an epitome of faithfulness. So, tinignan na dito, so kung makita yun, halos amin kadagay anak na agada kiniya po Diyos. Duman na dumaduma nga simbahan kaya na they claim that they are believers. Sabi ko nga takas dyan, dahil ito nga malos. So nakita ito, makita tayo, this chapter focuses as well on cause versus cure. So ngayon nagmayat iti panangkita at panang-analyze ni James. Kada gito'y daw mapanagday tayo, kada gito'y daw mga i-claim na believer who are looking for blessing. And in this chapter, sabi niya, andito yung cause, yung dahilan. At ano ba yung cure o kaya yung solusyon? Amen. Sabi ko rito, most people are good in analyzing the cause, but have little or no knowledge about the cure. So, ito matindi. Amo tayo, doon niya iti magyakuan na, nung saan tayo nga amo iti solusyon na. So,
So kung makita tayo dyan, information, initiative, and interaction is extremely necessary, are extremely necessary, tapno agbalin niya, blessed, iti biyag, iti may nga believer. Amen! Gideta ko matitari ka gaya ito, iti tariga gaya ni James. So from that moment on, he was very consistent, and he was very committed, and he was very compassionate that the church will aspire the Christ-likeness in their lives. Sinong namatay na siya, nagkabuhol-buhol na yung church, na-persecute na yung mga church members. So ano ito yung gawin ng kapsat, na isurat ito yung libro si James, na magpakita na ibiyag ako sa pamatit ako, adita ko lang ibagbaga, adita ko lang bakit ako lang num naman, no digat mahila sa action ako. It should be the definition of our life. And our behavior must be the description of our character. Ang matindi sa atin, sinasabi natin, mananampalataya tayo, believer tayo, pero anong nangyayari sa buhay natin? God is actually jealous in what we are doing. And I have here point number 1. I have barely 15 minutes to share to you again this message. Number 1 kasi dito, sabi niya, from whence comes wars and fightings among you? Have they not hence even of your lust that war in your members? So it speaks about, number 1 is conflict is real. As a believer, problem will always be a part of our life. Hindi dahilan na naging believer ka, hindi dahilan na naging mananampalataya ka kay Kristo na nawala ng problema. Hindi. Actually, mas dumami. Amen? Because as you become a believer, you have to study the Word of God. You have to pray to Him and to communicate to Him. And you have to participate in the activity, in the ministry of the church. If you are a believer, pero pag wala kang believer at inuubos mo ang sarili mo sa karir mo, sasabihin ko sa iyo, God is jealous towards you. At ang jealousy ng Panginoon ay may kaparusahan. Kaya dapat dito magkaroon tayo ng unang initiative. Sabi ko ito, conflict is real because of selfish desire. At makikita natin diyan sa human envy due to coveting instead of contentment. So unang-una, bakit nagkakaroon ng envious ang isang mananampalataya? Because instead na makontent tayo, anong nangyayari sa atin? Nagko-covet tayo. Gusto natin gumunda ang ating buhay, kalikaguman tayo dagadabanbanag nga saan nga mapadayawan niya ako Diyos. Hello? Oh. Nag-aral ka nga, nakapagtapos ka, imbis na magiging pagpapala sa Panginoon, ang pinag-aralan mo, ang trabaho mo, hindi. Kasi naging dahilan yung trabaho mo at pinag-aralan mo para hindi ka makapagsilbi sa Diyos. Why? Because it's now important for you to gain and to obtain things in life. Instead of being content with what you have. Kasi pag content ka, malalaman mo, yung Panginoon, kasi sabi dito, He will lift you up. Hinahanap mo ang promotion, hinahanap mo yung progress, hinahanap mo yung blessing. Hey, magpakatotoo sa kapananampalataya mo. Kasi sabi rito tingnan nyo, you lust and you have not, you kill and desire to have, and cannot obtain, you fight in war, yet you have not, because you ask not. Yung you ask not dito is not because we do not pray. No, we are praying, but we are praying wrongfully. Mali yung dahilan kung bakit tayo nananalangin at mali yung paraan ng ating panalangin. Sinabi rito to consume it upon our lust. Ano ito? Sa ating fleshly desire na eh. Hindi pa pwedeng sabihin mo sa Panginoon, magsisilbi ako sa iyo, Panginoon, pero bahala ka sa aking mga pamilya, bahala ka sa aking anak. Diba yan ang naging buhay ni Abraham? A man of faith. Ni Moses? A man of faith. Did it not desire what the world can offer? Abraham can be what? The richest in his province. Oh. Moses can become the prime minister of Egypt.
the second in command of the Pharaoh. Pero iniwan niya ang mga ito. Bakit? Gusto nilang sundin ang kagustuhan ng Diyos sa kanilang buhay. Napakarami sa atin dito. Akala mo, tayo ang may-ari ng kumpanya, tayo ang may-ari sa manghayan, tayo ang may-ari sa lahat-lahat. Hindi natin alam ng Panginoon pala. Sinasabi niya dito, lahat naman ng andyan, akin. The stars above, the earth beneath, the fishes, the winds that blew, the birds that fly, these are all mine. Amen! Di problema kakabsat, there is conflict in us. Ngayon sapay ko tamangaba, jay pudno nga pamati kada tayo. Saan nga mangaba, iti sa nga lubungan kada tayo. Sapay ko magagayin kakabsat. Secondly, contriteness is required. Ano ba yung contriteness? It speaks about our repentant attitude and consecrated behavior. Sinabi ko sa inyo kanina, yung dahilan, bakit hindi dumarating yung biyaya sa atin? Because of conflicting interest. Amen? Hindi yung interesado, kung saan interesado ang Diyos, hindi yun ang interesado natin. Interesado tayo sa fleshly things, sa carnal things, sa carnal desire. Sa physical world na ito, dito tayo interesado. Yun yung cause bakit ang buhay natin ay hindi buhay ng pagpapala. Ngayon dito sa pangalawa, contriteness is required. Ito ngayon yung cure. At meron pong tatlong bagay na na-mention dito. Anong sabi niya? Sabi kasi rito, you adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do not conflict with the interest of God. Do not be in conflict. And do not pursue what the world pursues. Amen. Ang desire ngayon ng mundo, you will become popular. Tinitingala ka, hindi. Ang desire ng Diyos, siya ang popular, siya ang tinitingala. Amen! Pero maraming mga church leaders ngayon, gusto nila, sila ang tinitingala. Sila ang popular. Dito nga, kung darating man ang panahon na ako'y kunin ng Panginoon, sana ang legacy, ako yung pastor na nagsabi sa iyo na dapat maging prayerful ka at maging Bible reader ka. At dapat may ministry ka. Sana yun ang nasa isipan mo. Pero kung saan ka loyal at kung saan ka dapat magsilbi at titingala, hindi po sa akin, kundi sa Diyos. It should not be the man of God. It should be God Himself. Oh. Pero marami sa inyo, saludo sa mga man of God, sa akin hindi. Natatakot ako pag ganyan ang ginagawa ninyo. Hindi kayo lalago sa pananampalataya. Pag saludo ka at suko ka sa tao, you will be controlled by man. You'll never be controlled by God. Tatlong bagay ito. Anong sabi? First is to submit to God. Yung sabi niya dito, submit yourself therefore to God. This is the cure. Hindi siya ang magsasubmit sa atin. Hindi ang Diyos ang magsasubmit sa atin. Hindi ang Diyos ang magbabaw sa atin. Tayo ang magsasubmit sa Kanya. Submit is a word used between a royal one and a peasant one. Na napakalayo po yung agwat between a master and his servants. Between the Lord and his subject. Kaya malayo po yung agwat eh. Hindi kailanman mag-meet tayo in between. No, we need to submit before God. Ganun sana ang puso natin. You see? And secondly, anong sabi dito? Resist the devil. Oh.
Resist the devil and he will flee from you. Hindi pwede yung devil yung flee sa atin. Sabihin ko sa iyo, everyday, andyan yung diablo sa iyo. Ang diablo walang pakialam sa mga unbeliever. Ang gustong-gusto ng diablo ay yung mga believer. Gusto niyang guluhin. Kaya nga dito, may mga pasaway kayo dito. Bakit? Ginagamit ka ng diablo eh. Makinig ka. Para maisturbo yung preaching eh. Para mawala sa puntos yung mensahe sa atin eh. Yung iba sa inyo, ginagamit niya yung gadget na ito. Yung iba, ginagamit niya yung mga anak natin. Ginagamit niya yung mga trabaho natin. Kaya sabi ko sa iyo, pag punta mo pa lang sa church, nakahanda ka na. Sana ako lang ang naka-open dito because andito yung notes ko. Oh. Resist the devil. There are many forms of devil and evil in our lives. Even our family serves us as distraction. Kaya pag katapos ng service natin, wala tayong natututunan, uwi tayo sa bahay, parehas pa rin tayo. Bakit? Because we succumb to the distraction provided by the devil. Instead of resisting the devil, we are submitting to the devil. Instead of submitting to God, hindi na yun ang nangyayari. Ano pa yung pangatlong cure na sinabi rito? First is our interaction before God. And second is our interaction before the devil. And thirdly is humble yourselves. And that is our interaction to ourselves. Ano ba yung gagawin natin? This is in relation before God, in relation to the devil, in relation to ourselves. Tanong nga ba nagkakabsat? Nasabay ko mga takanayon tayo mararamidan. Tapno umay iti parabor iti ako. Ano kasing sabi rito? Resist the devil and he will free from you. Kaya pala natin i-exercise or kaya patabuyin, palayuin ng diablo if we resist him. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Ito na. Drawing nigh to God means we humble ourselves before him. Tayo ang lalapit sa Kanya, hindi ang Diyos. Kasi pag lumapit tayo sa Panginoon, mafe-feel natin yung presence niya. Naintindihan natin, pag hindi tayo nagpaka-humble sa Kanya at hambog tayo palagi, paano magkakaroon ng power ang biyaya ng Panginoon sa atin? Ito palagi ang prinsipyo na nanunuot sa ating mga kalamnan. Tatlong bagay dito. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ano ito? Iwasan mo lang ang mga kasalanan. Purification means let us observe our lives. But it cannot be if we do not humble ourselves. We cannot see our wrongdoings. We cannot recognize that we are sinning before God if we will not humble ourselves towards Him. That is the reality. Pag-alas 12 na, kaya last point na. First is, we must understand that conflict is real. And that is the reason why we are not blessed, because of many conflicts. Dapat masolve ang mga ito. Andyan yung cure, which is contriteness. Ngayon, ito na, cognition is rewarded. Cognition is rewarded. Ano bang ibig sabihin ng cognition? The mental processes that takes place in the brain, including thinking, attention, even language and learning, memory and perception. Cognition, yun bang yung pag-iisip mo? You fully analyze and recognize that this should be the line of thought. Ito dapat yung nasa isipan mo. Ano yung nasa isipan mo? Yung will ng Diyos. Hindi yung will mo, hindi yung will ng magulang mo. Yung will ng Diyos dapat. Kaya palagi kong sinasabi sa iyo,
kung faithful ang magulang mo, in-line mo yung will mo sa will nila. Pero kung yung magulang mo ay unfaithful, yung kapamilya mo ay unfaithful, it cannot be that you will submit before Him. Hindi dapat eh. Bakit? Tumatayo ka bilang representante ng isang pananampalataya. Pagkatapos sa araw ng pagsamba, kasama mo sila. Anong ginagawa ng mga unbeliever? Walang importansya ang Diyos sa kanila. Dapat andyan yung cognitive mindset sa iyo. Na yung isipan mo, andyan palagi, this should be my life. At ma-offend man yung family mo, ma-offend man yung friends mo, but you did not offend God. Dapat andyan ka sa bahay ng Diyos, nagsasamba, nagsisilbi sa Kanya. Pero anong pinaggagawa natin? Oh. Pagkatapos nagre-reklamo tayo sa tagal namin sa church na, hindi nasasagot yung panalangin namin, yung request namin. Saan tayo nag-fail? Dito tayo nag-fail. The cognitive. See? Yung mental process, yung line of thought, yung attention natin, yung language, yung learning, yung memory at perception mo should be in line with the will of God. And it can only be possible if you will love the Word of God. Hello? Sabi ko rito, yung last point natin, cognition is rewarded. Meaning, andyan na yung blessing ng Panginoon. It means our knowledge based on understanding what must be done, what must be followed, or what must be accomplished in relation to what should not be. We are fully knowledgeable about it. Alam mo, ito ang cognition. Alam mo na yung mga panalangin mo, hindi sasagutin ng Panginoon kung hindi ka susunod sa Kanya. Yung nasa isipan mo. Alam mo na pag susunod ka rin sa Kanya, andyan yung pagpapala ng Diyos. Hindi pwedeng aksidente ang biyaya ng Diyos. It cannot be. Ano sabi ng social media? Pag galing sa nakaw yan, galing sa fraud yan, huwag mong sasabihin that God blessed you. Oh. Binigyan ka ng pera ng mga kasama sa trabaho, pagkatapos sasabihin mo, God blessed me, galing sa bulbulayan. Oh. Tumama ka sa garden, pero hindi ka naging faithful sa pagsamba sa Diyos, sasabihin mo, God blessed you. It cannot be! Maganda yung negosyo mo. Ako nga, umiiyak ako eh. Bakit? Nagsisimula pa lang tayo dyan sa abuno na yan. Pero kandahiran at kandalugi, pero ang sa isipan ko, Panginoon, bigyan mo ako ng kahit anong paraan para makatulong sa mga kapatiran sa church. Sa kakapiranggot, na asahan mo sanang kikita ka, nalulugi ka pa. Naintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Pero yun ay nasa malinis at magandang pamamaraan. Hindi mo pinagnanakawan ng Diyos, wala kang niluluko. Hindi ka nagsisinungaling. Andyan pa rin at naniniwala ko, andyan pa rin ang pagpapala ng Diyos. We are about to acquire the property, and I was actually thinking, how can we pay the property? Amen? Pero ang dami sa atin dito. Ang tingin mo sa sarili mo, kulubi ka. Ako nga, nakita ko sa sarili ko, kulubi ako. Pero hindi maging dahilan yan para hindi ko makakontribute. Problema dito, kulubi ka na nga, manluluko ka pa. Hindi naman sana. Yan yung cognition is rewarded. Alam mong gawin yung tama. Kasi sa pinakahuli nito, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. That is cognition. Alam mo na sa araw ng prayer meeting, sa araw ng pagsamba, sa loob ka ng church. Bakit nag-iba yung desisyon mo outside ng church? Because you are not there. Every time God is talking to you, you are not there. You are not listening. Because you are not physically present. And even if you are physically present, iba yung ginagawa mo.
Hindi ka nakikinig. Imagine, parents, sasabihin ko na sa iyo, hindi ka ba na-insulto? No pagpagam diya anak mo, katagay-ayang isunod. Katungtungtong mo, katang nga sumangogin ka, hanga sumangogin ka. Don't you feel insulted? Masakit yung loob natin. Ganon din ang Diyos. Kaya dapat gawin natin yung tama para magkaroon ng biyaya ang buhay ng bawat sinasabing may pananampalataya sa Diyos. As we close this message, sabi kasi rito, but now you rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Alam mo kung saan ka dapat masaya. Masaya ka ba kasi ginagawa mo yung tama? O masaya ka kasi you are part of an evil activity? Ano bang nagpapasada sa iyo? Yung buhay na may contentment? O makinig kayo dito. O yung buhay na may covetousness? Yung buhay na consecrated o yung buhay na compromise. This is your choice. Do you want the blessings of God to pour in your life? Ano ang panalangin mo yung God? Tumagdata yan. Paminsan kaya ko Diyos. Pagyamanan ni, itinibag mo. Yamang kami, tinangiyakunang kada kami, tata na aksak. Uray, dagito'y lang. Masang kami, igimos, itinayto'y nagimong babaon, iti panagkarat. At sabay kumata si ka, iti makisakop kan mang sigir, iti kustos o panunot, dagito'y lang nga agtutong. Awan kuma, iti saan, na agkararap kan si ka, iti dayto'y nga gundaw. Bendisyonam, dayto'y nga imbitasyon. Kan panangkari, iti tunggal maysa, kada kami, iti dayto'y nga gino. Umana, kada kayo, nga gagayon, kan bisitas ko. Hanya kadi, iti tarigagay mo. Para iti bagay. Kunak na tayo, aming na tao. Pagkada iti pagkukurangan ng pagbasulan tayo iti Diyos. Uray kada tayo nga namati. Namati kat jay nangasintar nga isunak kat nagbasol kat kayat na nga mapakawan jay basol. Kanda tayo nga mangibagbaga nga namati, inmawat ipamakawan. Kanda kayo nga gagayom ng bisitas ni mabalin na dati simbahan nyo, mabalin na dati religion. Kung kaya kung may baga, akas diya Yeson tayo katay, diya libro iti Matthew, saan nga nagito'y dahil inailan sa tipos ti Kalbaryo, no di kat ni Kristo. Anya ka dito yung unang aramidang pastor, kung dahil kaman di sa lutsyon yung tata, aklunang na sika nga managpasok, humble yourself before God. Dumawat ka iti pamakawan kada kita na baso, kung awaton ni Kristo, akas manubot yung mga salamat. Diyay parabor, nakalkaning kaguman tayo, umay kong sigaw. Anya deta, panakapakawan ikibaso, ada so papak na, biyak na ang deta itiladawan itibiyat ni James. Ganda gito yung natin siya. Kung numaysa ka nga namati, kat dinawat mo ni Kristo, nakita ka nitibiyat mo tata, naknuhan iti conflict, naknuhan iti sinakay kanilika. Apay nga awan ti contented mo. Dapo, katanayon nga kubitos, envious, umapakal tayo lahat pangakan. Kaya ito yung undaway, ang pati nga kadawan kanya ako Diyos, please, make me be content in my life. Umanayon di adadya sa ulat mo kada kami. Adadya presensya kada kami.
Ada dyan provisions mo kada kami. Sani nga kalikabuman nga bumaknang. Sani nga kalikabuman nga balik nga papyo. Basta kalayan ako Diyos. Daka nga kanayon, itisigan. Umanayon nila. Can you say that in your prayer? Kung may sa akin ng libro, iti dito yung kasimbahan. Ibiyad ko dahil nga pamati. That this faith will work. In this faith will become active. Saan nga kasi? Tulungan siya ka Diyos. Kada ito'y talong na puntos di tatangal sa ka. So kumaka ko Diyos, iti maawara. At magunod ko, iti biyag, iti naparabura. Will you pray today? Ako Diyos, kapaday dayo. At ato'y kami ka. Sapay kumata tulad may sakit at karkararat. Uray na ito'y da bisitas sing patay sa usto. Maasim ako Diyos katugnaran. Iti puso kong panunod itong may sakit. Rumuar kami tinituloy na pagdayawan na naknawan iti namnama ng ragsak. Naknawan iti balegi ako Diyos, gaputan na padayawan ka. Deta kumatos, iti resulta na, iti na ito'y naging. Yamanan mo iti privilege, yamanan mo iti sasal. Pangasim ako Diyos, kasaan kami tupay man, mo madayon sa iyo. Tulungan ka kami ako Diyos, babalan di guidance ng Santuan na Espiritu, na mangsurot nga kanayon, iti pagayata. At sika ako Diyos, iti mangitid, iti amin na sa Papa, iti pagsayatan, iti biyag ni napakailayawan, iti nagawa. Nasalunat na pagpagi, naragsak na pamilya, at idog na biyag, ganang nangruna, ada tibutun na kung sika na pagpagi. Ang asim ako Diyos, tagapuna lagi ito, mapadasan ni, mabiyag ni, iti naparaburan na panagyan. Tulungan ka kami ako Diyos. Tapno matumpal na ito'y nakit daw ni Kansika. Salamat, iti na ito'y nga daw. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Salamat, at dapat yung Mr. Bisnayo. Ano tayo ko dyan? Kita mo ito dyan sapin. Okay, grabe, okay. O, dadim de katwami nga paguniro. So, awan sa didagyo, di ba? Usap na di pa rin, hindi po kita. Bye-bye, Jesus. Napanak ni Jai. Ako pinis